Sino nagsabi nun? Wala ka kanina. Sino nagsabi nun? Si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Sino si Lacson na nagsabi nun? Alam mo, Carlo, inaantay ko kayo na gawin yung news item, nagtitrending. Yes, Attorney Yung Sal, galit- yung patutsada niya sa inyo, may nagtatanong. Yung galit niya sa akin. Galit na galit sa Oo. akin eh. Ano ba? Ikwento natin. Ano ba ang naging dahilan? Kung bakit nanggagalaiti si Lacson at nagagalit po sa akin. At ako'y halos minumura niya na. Nai-compare pa nga kayo kay Attorney Paulo, Attorney Sal. Ito kaya nakakatawa. Madalit sabi, saan man nag-umpisa ito? Alam nyo, kung nakikinig kayo sa programa ko, ilang beses ko na siyang napulaan. Kasi number one, pinapamalas niya ako sa atin na siya ay laban sa korupsyon. Pero ang sabi ko, balat kayo ka naman eh. Malaban ka sa korupsyon. Pero yung ginawa mo na paghain ng panukalang batas at naging batas na lumili ka ng isang Senate building na nagsimula sa 18 billion pesos hanggang lumobo ng 32 billion pesos para lang pakinabangan mo at ng mga kasama mo magkaroon ka ng marangyang opisina. Biro nyo, 32 billion pesos hanggang hindi pa natatapos. Ano ang tawag ko doon? That is corruption. Kasi ginagamit mo ang pera ng taong bayan hindi para sa kanilang interes, kundi para sa yung interes at interes ng mga senador na gagamit noon. Hindi nyo kailangan yun, meron na kayong mga opisina. Dapat yung 32 billion na yun na mga gastos, ginugol nyo sa pagpapaaral ng libre sa mga Pilipino, pagpapagawa ng mga eskwelahan, pagpapagawa ng mga ospital, pagbibigay ng mga gamot ng libre, pagpapagawa ng mga kalsada, ng mga tulay at ng kung ano-ano pa. O, kaya sabi ko, corruption yun, Mr. Lacson. Kaya you cannot present yourself as an anti-corruption when you yourself is corrupt. Because of that law you passed. Number two, pinupulaan ko siya every time na ina-absuelto niya si Martin Romualdez, sino po ba? Ang dami siyang pinulaan. Ay, ina-absuelto si Marcos Jr., kaugnay dito sa flood control project. Kasi hindi pa nga nag-iimbestigasyon. At katunayan, meron na nga nagtuturo, ina-absuelto niya pa rin. Anong ibig sabihin? Pinagtatakpan niya. Madaling sabi, halos araw-araw na napupulaan natin siya rito. Ito na. And then, ilang beses ko na rin yung sinabi sa programa natin na yung impeachment, makakapasa sa Committee on Justice, pasado sa plenaryo, tapos sa Senado, may problema sila. Kasi most likely, sabi ko, opinion ko, 4 dyan, sigurado. Kasi mga pusakal na anti-Marcos yung mga yan. Kaya sigurado, conviction. Pero 4 lang sila. May 2 pang magkapatid, hindi ka pa nakakasiguro doon. 16 mong boto ang kailangan nila. So, halos araw-araw yan ang sinasabi ko sa programa natin. Yes. Now, noong linggo ba yun? Noong linggo yata. Nakaraan. Ako ay in-interview ng isang studio, 3 silang babae. Inulit ko yung sinabi ko ngayon. Apparently, si Ping, naririnig niya na yung mga komentaryo ko sa kanya. Alam mo, kaibigan ko yan ng matagal. Matagal na magkaibigan kami niyan. Kasi nga, siya yung koronel dyan sa Krami na nagbabantay kay Kalawan Mayor Sanchez. Kaya ako, abogado ni Mayor Sanchez, 3 taon yata nakulong doon. Araw-araw ko binibisita, araw-araw kami nagkikita ni Ping Lacson. At hiningaan ko yan kasi nagkikwento siya sa buhay niya sa akin. At ako naman humanga kasi sabi niya, alam mo Sal, ako pulis. Alam ko, grabe ang corruption sa pulis. Para hindi ako maging corrupt, nagbibenta ako. Nagbabayan sila ko, nilalagay ko sa karag-karag kong kotse sa likod ng truck. Saka ako nagbibenta. Kaya hindi ako naging tiwali. Sabi ko, okay to Kaya every opportunity I have, siya po ay pinupuri ko sa programa ko, kung saan man, publiko. Nung namatay nga yung kanyang, kung hindi tayo nagkamali, yung nanay niya. Di ba, Cavite, Imos. Gabing-gabi, pinuntang ko. Kaibigan ko siya. At hanga nga ako sa kanya. Nasira lang noong nagsimula siyang umatake kay Duterte sa administrasyon. Sinasagot ko siya, syempre, upang pasinungalingan mga sinasabi niya. And then, siguro, nayayamot siya sa akin dahil sa halip na pinupuri ko siya, iba na ang linya. Ako naman, kahit kaibigan kita, kaya nga sinabi ko sa inyo, mali ka. Ngayon, natatanda mo yung kay Kalawan Mayor Sanchez? Yung pong pamilya niya lumapit sa akin. Humihingi ng tulong, paparol na daw. Tagal na raw nakakulong yung kanyang ama. Kanilang Hadriti pamilya. So, ako naman bilang Chief Presidential
legal counsel sa spokesperson. Ang ginawa ko, ini-repair ko. O sabi ko, hindi sa akin yan, doon kayo sa Bureau of Prisons, Bureau of Pardon, yung parole. So, ini-repair ko, sinulatan ko, ayan, bahala na kayo dyan. Aba, galit na galit sa akin, bakit ko daw ako nakialam, bakit daw, ay suswat. Hindi nga ako nakialam eh. Hindi nga ako nakialam, unang-una, hindi yun ang trabaho ko. Pangalawa, dati nga akong abogado, baka mapulaan pa ako pag ako tumulong. Kaya ang ginawa ko na lang, yung ordinaryo kong ginagawa na lahat ng tulong, nire-refer ko sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Katunayan, si Presidente Duterte, nag-react sa kanya eh. Nang hindi ko nalalaman, tumawag siya ng press conference si Presidente Duterte, hindi nga ako pinasama eh. Yung pala, ayaw niyang marinig na pinagtatanggol ko siya. Tumawag siya ng press conference sa Malacanang to defend me from the accusation that mali ang ginawa ko sa pag-repair ko sa Bureau of Pardons and Parole tungkol kay Blackstone. Alright. So yan ang background. Ngayon, yung interview sa akin, inulit ko na most likely, dahil mga pusakal na anti-Duterte ito, apat na yan, conviction. Unang-una, ano bang ibig sabihin ng pusakal? Ibig sabihin, died in the wool. Ibig sabihin, talaga sagad kang, sagad kang kontra dun sa tao. Kaya nga pusakal eh. Kaya pag sinabing pusakal na magnanakaw, talaga magnanakaw yan, magaling yan sa pagnanakaw. So, yun ang nireact niya. Kaya nung in-interview siya the following day, binanata niya ako. sabi niya, alam niya, napanood ko, napakinggan ko. Tawa ako ng tawa. Aba, sabi ko, grabe. Ano ba? Ano ba ginawa ko? Minura ko ba ito? Parang wala ako natawa. Sinabi ko lang na, sa tingin ko, bubuti sila ng conviction. So pinakinggan ko na pinakinggan siya. Sabi niya, bakit? Bakit ba mas marunong pa siya sa akin? Mas marunong pa siya sa akin. Mas marunong pa siya kay ganito, ganyan. Sabi niya, di ba sabi ko, yung ebidensya, doon ako pupunta. Paano sasabihin niya pusakal? Kung sabihin ko, siya ang pusakal. Ungas. Sus Maria Jose. Di tawa ko ng tawa. Tapos, hindi pa siya sabi niya, alam niyo, saving grace niya. Yung anak niya, bilib ako sa anak niya, pero siya wala. Hindi ko nga malaman paano, bakit daw yung prutas? Bakit daw yung, di ba, kasi ang kasabihan, kung ano ang bunga ng isang puno, ganun din. Walang ibang bungang lalabas. Pag ibang lumabas yan, ibig sabihin, kakaiba. So dapat, kung binabanatan niya ako, at hanga niya sa anak ko, at magaling ang anak ko, ang dapat na sinabi niya ganito, ang punong kahoy, nagbunga, ang binunga si Panelo. Dapat, ang analogy mo, bakit yung ibang bunga naman na dumating? Hindi yata Panelo ang dumating, iba. Mas malayong magaling sa anak. Pero sinabi niya, yung bunga daw ay malayo sa puno. O bunga pa rin, di pareho pa rin bunga. Nalilito na siya. Nagkanda loko-loko tuloy. So, ano po sagot ko? Nag-issue ako ng statement. Sinagot ko po siya at nag-trending. Sabi ko po sa kanya, number one, sabi ko, mukhang nasaktan yung mama sa katotohanan. Siguro ako, nung minumura niya ako, tinatawag niya ako, ungas. Siguro nakakita siya sa sarili niya, sa salamin. Siguro nagsasalamin siya. Kaya nung pinahayag niya yun, ang karap niya yung mukha niya. Kaya tinutukoy niya sarili niya. Pangalawa, sabi niya kasi, ano siya, manghuhula? Sabi ko, teka muna. Ang opinion ko lang naman yun. Ang opinion ay batay doon sa galaw mo sa Senado. Nakikita ko na kontra-kontra ka. Kaya sa tingin ko, diretso, ganun din ang boto mo, kukontra din. At wala akong sinasabi na sigurado. Kahit sabi ko sigurado, hindi pa rin masama yun. Kasi opinion lang nga yun eh. Ngayon, kung totoo na ikaw ay kontra sa opinion ko, di sabi mo, I disagree. Kasi alam mo, Carlo, napapansin mo ba, lahat ng mga nag-criticize sa kanya noon, ang palaging sagot niya, they are entitled to their opinion. Never ko siyang nakitang nagalit ng gusto at nagwala. Ngayon lang. Sinabi ko lang naman, pusakal, ibig sabihin na rabbit. Yeah. Pangalawa, sabi ko, alam mo, Ping, kung isa kang public servant, dapat hindi ka balat sibuyas. Nung ako yung nasa Malacanang, lahat na banat tinatawanan ko lang, hindi ko pinapatulan, kasama sa teritoryo yan. Pangalawa, ang isang mamamayan na kagaya ay may karapatan na magpahayag ng kanilang damdamin, hulaan ang mga opisyalis kung mali ang kanilang ginagawa, may sa kanilang official function. At yan ang ginawa ko. Ayun, dagdag ko pa. Sabi ko, Ping,
Kung hindi mo makayanan ang init sa kusina at napapasok ka, ay umalis ka sa kusina. Hindi mo kaya yung mga kritisismo sa'yo, umalis ka na lang yan kung hindi mo kaya. Ngayon, eto na. Yes. Sabi niya, yung anak niya, yun lang ang saving grace niya. Yun ang magaling, mahanga ako doon. Ito, without me knowing, hindi ko naman alam, itong anak ko pala, nakita niya yung away namin. Ang ginawa niya, sumagot siya. Ayaw ko kung nabasa niyo na yung sagot niya. Nabasa niyo ba? Wait lang. Nabasa namin, Attorney Sal. Ginawa niyo ano yun? Ginawa niya news item. Meron ka bang kopya? Basahin mo. Wait lang, Attorney, kasi nag-loading yung phone ko. Pero, Ang sagot niya ganito. Yes po. Sabi niya, kasi pinupuri siya ni Ping, di ba? Sabi ni Attorney Paulo, ako po ay nagpapasalamat sa inyong mababait na mga salita. Thank you for your kind words. Pero kaya-kaya ni dati ko na ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Pero ako, sabi niya, ako po ay proud son of Attorney Salvador Panelo and Dr. Araceli Panelo. Yes. At kinukuha ko lahat ang mga kagalingan ng bawat isa para magkaya ko. At hindi po ako isang saving grace ng daddy ko. Kasi nga, unang-una sabi niya, agree! Agree ako sa opinion ng tatay ko na apat sa inyo talaga mag-convict. Ngayon, kung sabi mo, sumusunod ka sa ebidensya at gaganapin mo at susundan mo yan at patay sa ebidensya, pagbibigay ka ng desisyon. Sabi ni Atty. Paulo, kung yan ang totoo sinasabi niya na susundin niya ang ebidensya, na wala naman, at ang absueltuin niya si Inday Sara, ako at ang aking ama ay magiging maligaya na aminin ang aming pagkakamali. O yan. Yan ang sagot. Alam ko at yun din ang naging sagot ko sa kanya. Ayan na. At alam mo ba na yung anak niya, kaibigan ng anak ko si Paulo. Kaya, nung nag-aaway, dahil hindi niya alam na nag-aaway, hindi mo kunin yung pag-aaway, na nagkakaroon kami ng trakaso. Tumawag daw si Attorney Jack, anak, abogado na rin yun. Pau! My dad and your dad are at it again. Sabi naman daw ni Paulo, never mind them, let them be. Basta tayo, we will be the better versions of our fathers. Tapos, pinadala niya rin ang sagot niya. Paano sagot na mga ni Attorney Jack? Wala, padala siya ng puso. Hindi, agree naman siya. Pero ako, Ping, hindi ako galit sa'yo. In fact, nalulungkot nga ako eh. Dahil, hinangaan kita. Natutuwa ako sa'yo ng mga panahon. Talagang nagsinop ka. Hindi ka tiwaling opisyal noong ikaw ay polis. Hanggang naging chief PNP ka. At naging magbuti tayo magkaibigan. Pero, hindi yung dahilan para hindi kita i-criticize kung sa aking tingin bilang public official ay mali ang ginagawa ko. Actually, yun ay pag-ibig pa rin yun, Ping. Alam mo bakit? Because love includes the correction of the wrong. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagtutuwid ng pagkakamali ng isang kaibigan para hindi ka mapariwala. O, yan ang tandaan mo. At least na-remind po siya, Attorney Sal, na hindi talaga yung personal, kundi based na din sa mga issue na kinakaharap niya. At tuloy, dahil nga naging personal siya. Sabi ko, if you disagree with me, then you can express it. But lacing it with personal insult and attack is a mark of idiocy. Hindi mo dapat gawing personal. At ito, tawag namin doon ad hominem. Sagutin mo yung aking sinabi at sabihin mo na hindi totoo yan kasi ganito, ganyan. Huwag ka nang sumama sa mura, sa insulto. Kasi ibig sabihin, hindi mo kayang sagutin yung issue na batay lamang sa lohika, hindi sa personal. Yun.